Nagpadyembang ako sa 3 pulis. Huwag lang makulong ang asawa ko. Itago niyo po ako sa pangalan Jenny, 27 years old, may asawa at 2 anak. Nangyari ang aking kwento, 3 taon na ang nakakaraan. Nakatira kami dati sa isang squatter sa Kamaynilaan. 3 taon na ang nakakaraan. Malalim na ang gabi, may mga pulis na biglang dumating sa bahay namin at hinuhuli ang asawa ko dahil sa pagbebenta nito sa bawal na gamot. Totoo naman yon dahil isa talagang asawa ko sa mga kilalang eskoral sa lugar namin. Ilang beses ko na din naman siyang sinabihan, pero sabi niya, pag nakaipon na siya at nakalis na kami sa squatter, ay uuwi na kami sa province niya sa Tarlac at doon kami nagsisimula. Noon ay isa pa lang ang anak namin. Nang hulihin ng pulis ang asawa ko, nakasama din sa mga kinuha nila ang perang naipon namin na halos 200,000. Idiniin nilang kasama yon sa mga ebidensya. Taon nang binilang unti-unti ko yung iniipon sa isang box upang magamit namin sa pagbabagong buhay. Awang-awa ako sa asawa ko na umiiyak. Nagmamakaawa ako na wag lang siyang ikulong at hayaan kami na umuwi na lamang sa probinsya. Hindi na din kami maghahabol pa sa pera. Parang awan niyo na po mga sir. Pumayag na kayo, huwag niyo hulihin ang asawa ko. Kahit po kunin niyo na yung pera, huwag niyo na lang po isama ang asawa ko. Bahagyang lumayo ang 2 pulis habang nag-uusap. Ang isa ay nasa 30 years old at ang tinatawag naman niyang sir ay mga 45 na. Talaga bang gusto mong iligtas ang asawa mo? Sabi pa ng mas mataas na pulis. Opo sir, promise po lalayo na kami. Hindi na din kami babalik ng asawa ko sa pagtutulak. Kung ikaw ang gusto namin para wag na makulong ang asawa mo. Sir, wag naman po ang asawa ko. Sige po, kahit ikulong nyo na lang ulit ako at ibalik nyo ho ang pera na inipon namin ng mag-asawa. Ilang taon din po namin yan inipon. Bigla naman sinuntok ng pulis na mas bata ang asawa ko. Bakit? Akala mo ba? Mabubuhay ka pag dinala ka namin? Sayang asawa mo. Maganda. At batang-bata pa naman. Dahil sa takot, lumuhod pa akong nagmamakawa sa kanila. Handa akong gawin lahat para lang mailigtas ang asawa ko na si Arman. Muling nagbulungan ng 2 pulis. Sunod ay piniringan nila at pinunsasan at hinampas ng baril sa ulo si Arman. At nang mawalan ito ng malay, ay dinala nila ito sa kwarto namin sa tabi ng 1-year-old kong anak na natutulog. Kabadong-kabado ako. Dikit-dikit man ang bahay sa lugar namin, tiyak walang makikialam. Kahit sumigaw pa ako dahil sa lugar namin ay laganap ang bisyo ng bawal na gamot. At sa loob ng munti naming barong-barong na may munting sala at pinagsamantalahan ako ng 3 pulis. Wala akong nagawa kundi sumunod at lumuha sa mga pagbabantan na ginagawa nila sa akin. Matindi ang pinaranas nilang sakit at hirap. Hindi nila ako sinasaktan sa katawan pero dinudurog nila ang aking pagkatao. Nangawit din ang pangako at napaos ang boses dahil sa halinahinan nilang pinakanta ako. Salitan sila sa pag-angkin sa katawan ko. Habang sila nasasarapan, ako, heto umiiyak at nagmamakaawa sa kanila. Nakangisi sila parang mga halimaw. Pagkatapos, Ang sarap mo pala, misis. Sorry natakot ka pa namin. Di mo tuloy na enjoy. Sir, parang awa nyo na. Pumayag na ako sa mga gusto ninyo. Iwan nyo na lang kaming mag-asawa. Promise, walang makakaalam nito. Bukas na bukas din, ay uuwi na din kami sa probinsya. Sandali lang, misis. Kaming 2 solve na Paano naman siya? Bahagya niya binuksan ang bintanang jealousy at itinuro ang pulis na nasa driver's set na kanilang patrol car. Huwag mo nang takpan at gusto kong kitang-kita lahat. Jackpot pala tayo dito. Sariwa at sexy. Nakangisi pa nitong linya. Habang nagpasasa ito sa akin, ang tinawag naman nilang sir at abala sa pagkuha ng video sa amin. Sir, mukha ko. Baka makita. Sumabit pa tayo. Ang sabi pa ng pulis na nakangiti pa.
Jackpot tayo Nawa. May pera, may babae, at may video pa. Kahit anong pagmamakaawa ko, wala silang puso. Nang tuluyan na nilang nakuha ang gusto nila ay nang iwan pa sila ng banta. Babalik kami bukas ng gabi. Kapag andito pa kayo, ay dadalhin na namin talagang asawa mo. At syempre ikaw. Ang sabi pa nila nagtatawanan. Para akong basang sisiw ng iwan nila. Nag-ipon ako ng kaunting lakas para makalakad patungo sa silid. Wala pa ding malay ang asawa ko. Pero sa tindi ng trauma at pagod na naranasan ko, ay tuloy na din ako nawalan ng malay. Walang anumang kasuotan at tumabi lang ako sa asawa ko. Kinabukasan ay sikat ng araw. Pagdilat ng aking mata, nagising ako sa haplos ng maligamgam na bimpo sa mukha ko. Habang naririnig ko ang iyak ng anak ko, marahil ay nagugutom na. Nakadamit na ako ng pajama nang magising ang asawa ko ay lumuluhang nakatingin sa akin habang panay ang hingi ng tawad na nang dahil sa kanya ay nadamay ako. Ikinuwento ko ang lahat ng mga nangyari kagabi sa aking asawa at umiiyak siya at nanghingi ng patawad sa akin dahil sa mga nagawa niyang pagkakamali at ako ay nadamay. Sa oras na yon ay nagmamadali kami mag-impake ng mga gamit dahil natatakot kami baka maabutan kami ng mga pulis. Bago pa dumilim, sakay na kami ng bus pauwi ng province. Umiiyak na magkahawa kami ng kamay. Nakitira kami sa parents niya na sobrang bait pala at malaking naman pala ang bahay nila. At may sariling sakahan. Sinisi ko si Arman kung umuwi lang sana kami agad, hindi ko sana naranasan ng mga ganun. Unti-unti nag-move on kami. Walang mangyari kung puro sisi na lang. Naipasok si Arman ng trabaho ng kuya niya, bukod pa sa sideline niyang kita sa tricycle ng tatay niya. Meron din akong maliit na grocery at tindahan ng ulam, katuwang ko ang biyanan ko at pamangkin ni Arman. Unti-unti kaming nakaka-recover, ngunit ayaw ata kami patahipikin ng kahapon. Isang araw ay pinayon ako ng biyanan na magpa-check up sa center dahil sa madalas kong pagsusuka at pagkahilo. Hindi naman talaga regular ang aking period, kaya hindi ko naisip na possible akong buntis, lalo na at higit 1 year pa lang ang anak namin. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. 3 months akong buntis. Sakto sa buwan na binaboy ako ng mga demonyo. Muli ako nawalan ng gana sa buhay. Hindi ko matiyak na sila o ang asawa ko ang tatay ng magiging baby ko ay parang hindi ko yung matatanggap. Hanggang sa magsilang na ako ng lalaki ang naging anak ko. Hindi ko to kinayang tingnan o hawakan man lang o padedehin man lang din. Hanggang sa paglipas ng mga buwan, kapag pinagmamasdan ko ang bunso ko, ay napapansin ko ang malaking pagkakawig niya sa asawa ko. Lalo na, ipinakita ng biyanan ko ang picture ni Arman nung bata pa. Noon ko lang siya nahawakan at niyakap. Pagkatapos ng ilang buwan kong pagtataboy sa kanya, magta3 taon na din ang bunso ko ngayon. Napakabibo niya, tuluyan ko na siyang pinasok sa buhay ko. Anak man siya ng asawa ko or anak ng halimaw, ay ako pa din ang kanyang ina na dapat nagmamahal sa kanya at tatanggap ng buo. Ngunit kahit higit 3 taon na ang nagdaan, ang madilim kong kahapon ay patuloy na nagbibigay sa akin ng sakit sa puso. Mula umalis kami ng lungsod, wala kaming anumang balita sa mga pulis na humalay sa akin. Karma na ang bahalang sumingilid para sa kanila.